Mga kababayan, may tanong ako sa inyo. Kung humingi ka ng 245 bilyong piso para sa modernisasyon ng sandatahang lakas, pero 35 bilyon lang ang ibinigay, nasaan ang kulang? Iyan mismo ang nangyari sa sandatahang lakas ng Pilipinas. 245 bilyong piso ang kanilang hiniling. Ngunit 35 bilyon lang ang tunay na inilabas. Ibig sabihin, 210 bilyong piso ang kulang. Saan napunta ang perang iyon? Sino ang nakinabang? Ito ang dapat nating malaman para maunawaan kung gaano kalaki ang problema. Kailangan nating pag-usapan ang mga fighter jet. Ang Pilipinas, wala ng tunay na fighter jet sa loob ng halos 2 dekada. Ang FA-50 na mayroon tayo ngayon ay isang light attack aircraft lamang. Hindi ito ganap na fighter jet. Kaya kailangan ng Philippine Air Force ng mga multi-role fighter. Ilan ang kailangan ng Pilipinas? Ayon sa kalihim ng tanggulan, 36 na fighter jet, may dagdag pang reserba. Halos 40 jet lahat. Bakit ganun karami? Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago. Maraming isla, malawak ang kailangang bantayan. At sa kanlurang dagat ng Pilipinas, lalo pang tumitindi ang agresyon ng China. Para sa proyekto ng multi-role fighter, 61 bilyong piso ang kinakailangan. Ngunit bahagi lamang ito ng mas malaking programa ng modernisasyon. Para sa isang taon ng modernisasyon ng sandatahang lakas, 245 bilyong piso ang hiniling. Ito ang pondo para sa barko, helicopter, missile, at komunikasyon. Ngunit sa kabila ng pangangailangan, 35 bilyon lang ang tunay na inilabas. 210 bilyong piso ang nawala. At dahil dito, wala pa ring tunay na air defense ang Pilipinas. Pero nang dumating ang budget, ano ang naaprubahan? 75 bilyong piso lamang. Mula sa 245 bilyon, bumaba sa 75. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang problema. Sa 75 bilyong piso, 35 bilyon lang ang siguradong pera. Ang natitirang 40 bilyon ay inilagay sa tinatawag na unprogrammed. Ano ang ibig sabihin ng unprogrammed? Nasa papel, pero walang aktual na pondo. Ilalabas lamang ito kung may sobrang kita ang gobyerno. Kapag walang sobra, walang lalabas na pera. Tingnan natin ang nangyari noong nakaraang taon. May unprogrammed funds para sa sandatahang lakas. Magkano ang nailabas? Wala. Ni 1 piso, walang naibigay. Kaya ano ang tunay na budget? Hindi 75 bilyon, hindi rin 60, kundi 35 bilyon lamang. Iyan ang totoong pera para sa buong modernisasyon. Ngayon tanungin natin, kung 61 bilyong piso ang kailangan para sa multi-role fighter at 35 bilyon lang ang buong budget, saan kukunin ang pera? Wala. Ito ay mismong inamin ng kalihim ng tanggulan. Ayon sa kanya, ang proyekto ng multi-role fighter ay direktang maapektuhan. Ibig sabihin, hindi ito prioridad dahil walang pondo. Ngayon, saan napunta ang 210 bilyong piso? May 3 posibleng dahilan. Una, inilipat sa ibang proyekto ng gobyerno. Mga kalsada, tulay, at gusali.
mas madaling ipakita, mas madaling pagkakitaan. Ikalawa, ginamit ang unprogrammed para magmukhang malaki ang budget. Sa papel, malaki. Sa realidad, wala. Ikatlo, tuluyang napunta sa katiwalian. Mas mahigpit ang pagbabantay sa pagbili ng kagamitang militar. Pero sa ibang proyekto, mas madaling itago ang sobra at lagay. Hindi ito bagong problema. Mahigit 2 dekada na tayong walang tunay na air defense. Paulit-ulit ang pangako, pero wala namang nangyayari. Tingnan ang mga kapitbahay natin. May fighter jet sila, may submarino, may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang Pilipinas, umaasa sa salita. Kaya ang tanong na ngayon, sino ang may pananagutan? Sino ang nagbawas? Sino ang naglipat? At sino ang nakinabang? Ang malinaw, may pondo. Ngunit hindi ito napunta sa pagtatanggol ng bayan. 210 bilyong piso ang nawala. At kapalit nito, wala pa ring air defense ang Pilipinas. Kung mahalaga sa inyo ang katotohanan, like and subscribe. At panoorin nyo tong 2 video ngayon. Mag-iwan ng komento at ipakalat ang impormasyong ito. Salamat sa panonood.